Jamie, nakita mo ba yung bagong bisikleta ni Jewel? Tanong ni Lawrence habang inuubad ang kanyang sapato sa may pintuan. Pagod siya mula sa buong araw ng trabaho pero nang makita niya ang ngiti ni Jamie, tila nabawasan ang pagod niya. Oo, alam mo, tuwang-tuwa nga siya kanina eh. Hindi na nga mapakali. Sagot ni Jamie habang abala sa pagluluto ng hapunan. Ang haligi ng tahanan na si Lawrence Di Magiba ay isang manager sa isang kilalang pagawaan ng sasakyan sa kanilang lugar. Ang trabaho niya ay hindi madali, pero dahil sa kanyang sipag at talino, umangat siya sa posisyon na iyon. Isa siya sa mga pinakamapagkakatiwalaang tao sa kumpanya na responsable sa pagtiyak ng maayos ang takbo ng produksyon at nasusunod ang mataas na pamantayan ng kalidad. Dahil sa kanyang posisyon, malaki ang kanyang sahod at ito ang nagbibigay ng maginhawang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit kahit na mataas ang posisyon niya, hindi siya nagkukulang sa atensyon para sa kanyang mag-ina. Si Jewel na abala sa pagsulat ng kanyang takdang aralin ay tumingala sa mga magulang niya. Daddy, bukas po ba pwede na ako magbike sa park? Tanong niya, puno ng excitement ang boses. Syempre anak, basta't mag-ingat ka lang ha, sabi ni Lawrence habang nilalapitan si Jewel at tinatapik sa ulo. Alam mo ba, noong grade 1 pa lang ako, pinangarap ko rin na magkaroon ng ganyan kagandang bisikleta. Ngumiti si Jewel, proud sa bagong bisikleta niya. Alam niyang ginawa ng mga magulang niya ang lahat para mabigyan siya ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Sa likod ng lahat ng iyon, si Lawrence ay patuloy na nagtatrabaho ng gusto para sa kanilang kinabukasan. Alam mo Jamie, sabi ni Lawrence habang naglalakad papunta sa kusina. Kahit gaano ka-stressful ang araw ko sa trabaho, nawawala lahat ng pagod ko pag uwi ko sa inyong dalawa. Napakaswerte ko na kayo ang pamilya ko. Tara na, maghapunan na tayo, ani Jamie, tinatawagan ng dalawa. Sabay-sabay silang pumunta sa pagkainan kung saan simple pero masarap na hapunan ang naghihintay. Ilang mga oras ang makalipas, hinatid na ni Lawrence ang kanyang anak sa eskwela. Anak, huwag mo kalimutan ang baon mo ha, sabi ni Lawrence habang inaabot ang lunchbox ni Jewel. Nakangiti si Jewel habang humahalik sa pisngi ng kanyang tatay. Salamat po daddy, masiglang sagot niya. Matapos ngang mahagka ng kanyang tatay, tumakbo si Jewel papasok sa school gate, sabik na makipaglaro sa kanyang mga kaklase. Tinignan ni Lawrence ang anak habang ito'y naglalakad, puno ng pagmamahal at pagmamalaki sa mga mata niya. Ingat ka anak, sigaw niya bago bumalik sa kanyang sasakyan. Dumiretso si Lawrence papunta sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho bilang isang manager. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga empleyado. Good morning po Sir Lawrence, bati ng isang supervisor na naghihintay sa kanya sa may entrance. Good morning din. May mga bagong updates ba para sa araw na to? Tanong ni Lawrence habang binubuksan ang kanyang opisina. Mabilis niyang sinuri ang mga report sa production na inihanda ng kanyang team. Bukas na po magsisimula ang bagong linya ng produksyon para sa modelong kotse na ipapadala sa ibang bansa. Kailangan nating siguraduhin na walang magiging problema, sagot ng supervisor habang sinusundan si Lawrence papasok. Naku, kailangan natin itong tutukan mabuti. Siguraduhin mong handa ang lahat ng materyales at wala tayong magiging aberya, utos ni Lawrence. Bilang isang manager, responsibilidad niya ang pagsisiguro na maayos ang takbo ng operasyon sa kanilang kumpanya mula sa produksyon hanggang sa kalidad ng bawat kotse na lumalabas sa pabrika. Pag-upo ni Lawrence sa kanyang mesa, tinignan niya ang kalendaryo sa kanyang mesa. Alam niyang magiging abala ang buong araw niya, ngunit handa siyang harapin ito. Para sa kanya, ang bawat tagumpay sa trabaho ay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Okay, simulan na natin ang araw, sabi ni Lawrence sa kanyang sarili, puno ng determinasyon. Matagal nang nagtatrabaho si Lawrence sa kumpanyang ito, mahigit 10 taon na. Nagsimula siya bilang isang simpleng empleyado, ngunit dahil sa kanyang dedikasyon at kasipagan, umangat siya sa posisyon ng pagiging manager. Dahil dito, malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang boss na si Arthur, ang nagsisilbing may-ari at CEO ng buong planta. Lawrence, good morning, bati ni Arthur nang makasalubong niya ito sa hallway papunta sa opisina. Ay, good morning po Sir Arthur, sagot ni Lawrence sa may magalang ng ngiti. Handa na po kami para sa bagong line po ng mga production, sa mga bagong ilalabas po nating sasakyan. Alam kong kaya mo yan Lawrence, di ko na kailangang mag-alala kapag ikaw ang may hawak nito eh.
sabi ni Arthur habang tinatapik ang balikat ni Lawrence. Mabuti na lang at ikaw ang namamahala dito. Napakalaking ginhawa para sa akin na alam kong nasa mabuting kamay ang operasyon. Maraming pong salamat sa tiwala, Sir Arthur. Gagawin ko po ang lahat para masigurong maayos ang lahat. Tugon ni Lawrence na nagpapasalamat sa suportang natatanggap mula sa kanyang boss. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, naisip ni Lawrence kung gaano siya pinalad sa kanyang karera. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon at alam niyang utang niya ang tagumpay na ito sa kanyang kasipagan at sa tiwala na binibigay sa kanya ni Arthur. Pero para kay Lawrence, higit pa sa sariling tagumpay, ang mahalaga ay ang kapakanan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad, itinuturing na rin ni Arthur si Lawrence bilang isang kaibigan, hindi lamang bilang isang empleyado. Sa loob ng maraming taon nilang magkasama sa kumpanya, nakita ni Arthur ang dedikasyon at pagiging mapagkakatiwalaan ni Lawrence, kaya't hindi na siya nag-atubili na magpakita ng personal na suporta at pagkakaibigan sa mas batang manager. Alam mo Lawrence, sabi ni Arthur habang naglalakad sila papunta sa meeting room. Nasa tamang landas ka. Kung magpapatuloy ka lang ng ganito, malayo na at malayo pang mararating mo. Hindi na kita itinuturing na basta empleyado lang. Parang anak at kaibigan na rin kita. Sir Arthur, malaking karangalan po para sa akin ang marinig yan mula sa inyo. Tugon ni Lawrence, naramdamang senseridad sa mga salita ng kanyang boss. Si Arthur, bagamat nasa edad 65 na, ay masigla pa rin at aktibo sa pamamahala ng planta. Para kay Lawrence, hindi lang siya isang boss. Isa siya sa mga naging mentor niya at gabay sa kanyang karera. Dahil dito, mataas ang respeto ni Lawrence kay Arthur at ang kanilang relasyon ay lampas na sa profesional na ugnayan. Ito ay isang malalim na pagkakaibigan. Isang gabi matapos ang isang matagumpay na proyekto sa planta, nagkayayaan sina Arthur at Lawrence na maghapunan sa isang paboritong restaurant ni Arthur. Bagamat sanay na si Lawrence na makasama si Arthur sa mga ganitong pagkakataon, kakaiba ang gabing ito. Ilang baso ng alak na ang naubos ni Arthur at kitang-kita ni Lawrence na tila may mabigat na iniinda ang kanyang boss. Lawrence, alam mo ba? Simula ni Arthur habang inahawakan ng kanyang baso ng alak. Ang mga matay tila malayo ang tingin. Minsan, naiisip ko kung naging tama bang desisyon kong itayo ang kumpanyang to. Nagulat si Lawrence sa narinig. Sir Arthur, ano pong ibig niyong sabihin? Kayo po ang nagtatag ng isa sa pinakamatagumpay na planta ng sasakyan sa bansa. Marami pong taong umaasa at tinitingala kayo, kabilang na ako. Ngumiti si Arthur, ngunit hindi yon ang karaniwang ngiti ng isang matagumpay na negosyante. Oo nga Lawrence, pero alam mo bang dahil dito, nawalan ako ng oras para sa sarili kong pamilya? Hindi nga ako nakabuo ng pamilya. Buong buhay ko inalay ko para sa kumpanyang to. Nagsisisi ako na hindi ko binigyan ng oras ang mga bagay na mas mahalaga. Hindi makapaniwala si Lawrence sa kanyang naririnig. Kilala niya si Arthur bilang isang malakas, determinadong tao na walang inuurungan. Pero sa gabi ngayon, nakikita niya ang isang tao na napapagod at nagsisisi. Sir, hindi ko alam na ganoon pala ang pakiramdam ninyo, sabi ni Lawrence na ngayon ay nakikinig ng mabuti. Pero sir, hindi pa naman huli ang lahat. Marami pa po kayong magagawa sa buhay ninyo. Umiling si Arthur. Tumatanda na ako Lawrence. Kung may natutunan man ako sa lahat ng to, yon ay huwag kalimutang maglaan ng oras para sa mga mahal mo sa buhay. Huwag mong hayaang mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Tumahimik si Lawrence. Hinayaan niyang lumabas ang lahat ng sama ng loob ni Arthur. Sa gabing yun, hindi lamang isang boss ang nakita niya kay Arthur, kundi isang tao na puno ng pagsisisi at pangarap na hindi natupad. At sa kanyang isipan, nagbalik ang alaala ng kanyang pamilya, ang mga dahilan kung bakit siya nagsusumikap sa trabaho. Sir, pangako po, hindi ko po hahayaan na mangyari yun sa akin. Salamat po sa lahat ng aral na ibinibigay ninyo sa akin. Tugon ni Lawrence na may halong respeto at pangako sa kanyang boses. Isang hapon, habang abala si Lawrence sa trabaho, si Jamie naman ay nasa bahay kasama si Jewel. Habang nagmemeryenda, napatingin si Jewel sa kanyang nanay at nagtanong, Mami, pwede po ba akong bumili ng tablet para sa school? Para po mas makapag-aral po ako ng maayos. Napangiti si Jamie sa tanong ng kanyang anak. Alam niyang sa murang edad ni Jewel, nais nitong maging maayos ang kanyang pag-aaral.
Syempre anak, pwede kang bumili ng tablet basta siguraduhin mo lang na gagamitin mo ito ng tama ha. Tuwang-tuwa si Jewel sa narinig, ngunit parang may alinlangan pa rin sa kanyang muka. Pero mami, hindi po ba mahal ang tablet? Baka po masyadong magastos kaya nahihiya rin po ako magsabi sa inyo. Hinaplos ni Jamie ang buhok ng kanyang anak at sinabi, "Huwag kang mag-alala anak. Maginhawa ang buhay natin dahil sa sipag ng daddy mo. Hindi mo kailangang mamroblema tungkol sa pera. Ang mahalaga sa amin ngayon ay ang makapag-aral ka ng maayos at matuto. Kaya kung kailangan mo ng tablet para dyan, so suportahan ka namin." Nawala ang alinlangan sa mukha ni Jewel at napalitan ito ng ngiti. "Salamat po mami. Pangako po, gagamitin ko ito para sa pag-aaral ko talaga." "Yan ang gusto kong marinig," sabi ni Jamie habang niyayakap ang anak. "Lagi mong tandaan anak, na ang edukasyon mo ang pinakamahalaga sa amin. Gagawin namin ni daddy mo ang lahat para matulungan ka." Niyakap ni Jewel ang kanyang nanay ng mahigpit, puno ng pasasalamat at pagmamahal. Sa kanilang simpleng pag-uusap na iyon, nararamdaman ni Jamie ang pagmamalaki sa kanyang anak na may malasakit sa kanyang pag-aaral at alam niyang ginawa nila ni Lawrence ang tama para mabigyan si Jewel ng magandang kinabukasan. Sa kanilang private school, kilala si Jewel bilang isang batang nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang mga damit ay laging maayos. Ang mga gamit niya sa eskwela ay bago at halos lahat ng mga kaklase niya ay humahanga sa kanya dahil sa maginhawang buhay na mayroon siya. Subalit, hindi lahat ay natutuwa kay Jewel, lalo na ang teacher ng si Miss Dizon. Madalas kahit anong gawin ni Jewel para mag-behave at magpakabait sa klase, laging mainit ang dugo sa kanya ni Miss Dizon. Minsan, kahit sa simpleng tanong lang o kapag humihingi si Jewel ng tulong, tila iritable ang guro sa bawat galaw ng bata. Hindi maintindihan ni Jewel kung bakit ganoon ang trato sa kanya ng guro. "Naiinis ba sa akin si ma'am?" tanong ni Jewel minsan sa kanyang mga kaibigan, ngunit wala rin silang maisagot dahil kahit sila ay nagtataka kung bakit gano'n na lang ang pakikitungo ni Miss Dizon kay Jewel. Hindi maalis sa isipan ni Jewel ang tanong na ito. Habang mas pinipilit niyang magpakabait at mag-aral ng mabuti, parang lalong umiigting ang hindi magandang pakikitungo sa kanya ng guro. Naguguluhan si Jewel, pero sa kabila ng lahat, sinisikap pa rin niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na ugali. Alam niya na hindi lahat ng tao ay maiintindihan ng kanyang sitwasyon, pero hindi niya rin alam kung paano makikitungo kay Miss Dizon na tila may ibang dahilan para hindi siya magustuhan. Isang gabi, habang naghahanda ng mga gamit para sa susunod na araw, lumapit si Jewel sa kanyang nanay. Nakikita ni Jamie na tila may iniisip ang kanyang anak. "Mami, pwede po bang magtanong?" Malumanay na tanong ni Jewel habang inaayos ang kanyang bag. "Oo naman anak, ano yun?" Sagot ni Jamie na agad na itinuon ng pansin sa kanyang anak. "Mami, kilala niyo po ba si Ma'am Dizon? Bakit po parang lagi siyang galit sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama, pero palagi siyang iritable sa tuwing kinakausap niya ako o tinatawag niya ako sa klase." Seryosong tanong ni Jewel, nakita sa kanyang mga mata ang kalituhan at lungkot. Sandaling natigilan si Jamie. Bigla niyang naalala ang isang bagay mula sa nakaraan. Isang pangyayari na maaaring may kaugnayan sa kakaibang pag-uugali ni Miss Dizon. Dati siyang nagtatrabaho sa kumpanya ng asawa niyang si Lawrence bilang isang administrative staff. Ngunit ilang taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng restructuring sa kumpanya at kinailangan nilang magbawas ng tao. Sa kasamang palad, isa si Miss Dizon sa mga natanggal sa trabaho. Habang bumabalik sa alaala ni Jamie ang pangyayaring iyon, naalala rin niya kung paano pinapahalagaan ng mga nakatataas ang kakayahan at dedikasyon ni Lawrence sa trabaho, dahilan upang mapanatili siya sa posisyon habang si Miss Dizon naman ay kinilangang maghanap ng bagong mapagkakakitaan. Napabuntong hininga si Jamie bago siya nagsalita. "Alam mo nak, minsan may mga tao na may mga pinagdadaanan sa buhay na hindi natin agad maintindihan. Si Ma'am Dizon mo, dati siyang nagtatrabaho sa kumpanya ng daddy mo, pero dahil nagkaroon ng kaunting aberya, kinailangan nilang magbawas ng mga empleyado at isa siya sa mga naapektuhan noon." Naguluhan si Jewel. "So, galit po siya kay daddy dahil doon?" "Maaari anak, hindi natin alam ang eksaktong nararamdaman niya pero posible na may sama ng loob siya dahil sa nangyari. Naiintindihan ko kung bakit ka naguguluhan pero gusto kong malaman mo na hindi mo ito kasalanan.
Minsan may mga tao na nadadala ng kanilang mga nakaraang karanasan kaya't nagiging mahigpit o masungit sa iba. Paliwanag ni Jamie na sinusubukang gawing simple ngunit malinaw ang sitwasyon para kay Jewel. Pero mami, bakit po ako ang dinadamay? Wala naman po akong kinalaman doon ah. Tanong ni Jewel na ngayon ay mas lalong nalilito. Alam ko anak, kaya mahalaga na kahit hindi maganda ang trato sa iyo ng ibang tao, patuloy ka pa rin magpakita ng kabutihan. Hindi natin kontrolado ang damdamin ng iba pero kaya naman natin kontrolin kung paano tayo tutugon, di ba? Kung patuloy kang magiging mabait at mag-aaral ng mabuti, makikita rin ng mga tao ang tunay mong ugali. Sabi ni Jamie habang hinahaplos ang buhok ni Jewel. Huminga ng malalim si Jewel at ngumiti ng bahagya. Salamat po mami. Pangako, magpapatuloy po akong maging mabait kahit na mahirap minsan. Yan ang tamang gawin anak. Lagi mong tandaan nandito lang kami ni Daddy para sa'yo. Ano man ang mangyari, hindi ka namin pababayaan. Sagot ni Jamie habang niyayakap ang anak ng mahigpit. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Jewel, iniisip niya ang sinabi ng kanyang nanay. Alam niyang hindi laging madali ang buhay, pero natutunan niya na sa kabila ng lahat, mahalaga ang pagpapakita ng kabutihan at pag-intindi sa nararamdaman ng iba. Samantala, hindi mawala sa isip ni Lawrence ang sinabi ni Arthur tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga salitang binitawan ng kanyang boss at sa bawat pagdaan ng araw, unti-unti niyang nararamdaman na siya man ay nawawala na rin ng oras para sa kanyang pamilya. Madalas siyang pagod pag uwi mula sa trabaho at minsan ay abala pa rin siya sa mga tawag o email kahit nasa bahay na. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang sa mga oras na dapat ay kasama niya sina Jamie at Jewel. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napagpasya ni Lawrence na bumawi sa kanyang mag-ina. Jamie, Jewel, naisip ko lang, matagal-tagal na rin simula noong huli tayong nagbakasyon ng buo, di ba? Simula ni Lawrence na tila nag-iisip ng malalim. Nagkatinginan sina Jamie at Jewel, parehong nagtatanong sa kanilang mga mata. Oo nga daddy, sagot ni Jewel. Kailan po tayo ulit magbabakasyon? Alam nyo, sa susunod na linggo. Bakit hindi tayo pumunta sa Batangas? Magpahinga tayo, mag-relax at mag-enjoy. Gusto ko naman mag-spend ng quality time kasama kayo kasi pakiramdam ko lagi na lang akong busy sa trabaho. Ani Lawrence na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Napangiti si Jamie sa narinig. Tama ka Lawrence, kailangan din natin ng oras para mag-bonding bilang pamilya. Magandang idea yan. Magpapaalam na lang tayo sa school ni Jewel at maghanda na para sa biyahe. Tuwang-tuwa si Jewel sa idea. Wow! Pupunta tayo sa beach, Mami, Daddy. Maglalaro tayo ng buhangin at magsiswimming. Oo naman anak. Gagawa tayo ng sandcastles at maglalaro tayo sa tubig. Siguradong masaya ito. Sagot ni Lawrence habang humahalik sa noo ng kanyang anak. Sa gabing iyon, nakaramdam si Lawrence ng kaligayahan. Alam niyang may magagawa pa siya upang bumawi sa oras na nawala dahil sa trabaho. Hindi niya hahayaang mangyari sa kanya ang pagsisisi na nararamdaman ni Arthur. Lumipas ang mga araw at abala na sina Lawrence, Jamie at Jewel sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na bakasyon sa Batangas. Lahat ay excited, lalo na si Jewel na sabik ng maglaro sa beach at mag-spend ng oras kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit isang umaga, habang nag-aayos si Lawrence ng kanilang mga bagahe, bigla niyang narinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito at agad na sinagot. Hello? Lawrence speaking. Sir Lawrence, si Emma po ito. Ang sekretarya ni Sir Arthur. Sagot ng babae sa kabilang linya. Mabilis at may kaba sa boses ni Emma na nagpaalala kay Lawrence na maaaring may hindi magandang balita. O Emma, anong nangyari? Tanong ni Lawrence na biglang nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Sir, si Sir Arthur po kasi. Inatake siya sa puso kaninang umaga. Dinala po siya agad sa ospital at kasalukuyang nasa emergency room. Mabilis na paliwanag ni Emma na halatang nag-aalala rin. Natahimik si Lawrence, hindi agad makapagsalita. Ano? Kumusta na siya ngayon? Anong ospital siya dinala? Sa St. Luke's po sir. Hindi pa po kami sigurado sa kalagayan niya pero nakausap ko po ang doktor at sinabing nasa critical ang lagay ni Sir Arthur. Sabi ni Emma
na sinubukang maging kalmado, ngunit halata ang takot sa boses. Salamat Emma, pupunta ako doon agad. Sagot ni Lawrence bago ibinaba ang telepono. Napaupo siya saglit. Tinangka niyang kalmahin ang sarili sa kabila ng gulat at pag-aalala na nararamdaman. Ang mga plano para sa bakasyon ay tila nabaliwala sa isang iglap lamang. Naramdaman ni Jamie ang bigat ng pakiramdam ni Lawrence at agad siyang lumapit. Ano nangyari, mahal? Inatake daw sa puso si Sir Arthur. Kailangan ko siyang puntahan sa ospital. Sagot ni Lawrence na tila hindi pa rin makapaniwala sa balita. Agad namang nagpakita ng suporta si Jamie. Sige mahal, puntahan mo siya. Kami na ni Jewel ang mag-aayos ng mga damit dito. Sabihan mo na lang kami kung may kailangan ka. Tumango si Lawrence at huminga ng malalim. Alam niyang kailangan niyang makita si Arthur at suportahan ang kanyang matalik na kaibigan at mentor sa oras ng pangangailangan. Sa kabila ng kanilang plano para sa bakasyon, alam niyang mas mahalaga ang kalagayan ni Arthur sa sandaling ito. Agad na nagmaneho si Lawrence papunta sa ospital, puno ng pag-aalala at panalangin na sana ay abutan niyang buhay si Arthur. Habang tumatakbo ang oras, hindi mapakali ang kanyang isip. Maraming alaala ng kanilang mga pinagsamahan ang biglang bumalik sa kanya. Mga sandaling pinapahalagaan niya bilang isang empleyado at kaibigan ni Arthur. Pagdating niya nga sa ospital, mabilis siyang tumakbo papunta sa emergency room. Pagdating doon, sinalubong siya ni Emma, ang sekretarya ni Arthur na may luha sa mga mata. Sir Lawrence, huli na po. Mahina at nanginginig na sabi ni Emma. Hindi na mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napatigil si Lawrence, parang may bumagsak na mabigat sa kanyang dibdib. Ano? Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Pumanaw na po si Sir Arthur ilang minuto bago kayo dumating. Patuloy ni Emma. Ang boses niya ay puno ng lungkot. Ginawa ng mga doktor ang kanilang makakaya pero hindi na po kinaya ng puso niya. Napasandal si Lawrence sa pader. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis mawawala ang kanyang mentor at kaibigan. Ang mga alaala ng mga payo at pagmamahal ni Arthur ay mabilis na bumalik sa kanyang isipan at hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding panghihinayang. Hindi na niya naiparating kay Arthur ang lahat ng kanyang nais ipahayag at hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Tumango si Lawrence, pilit na tinatanggap ang realidad ng sitwasyon. Salamat Emma. Mahina niyang sabi bago humakbang papasok sa kwarto kung saan naroroon ang katawan ni Arthur. Pagpasok niya, nakita niya ang katawan ni Arthur. Mapayapa, tahimik na nakahiga. Lumapit siya. Hinawakan ng malamig na kamay ng kanyang boss at kaibigan. Paalam Sir Arthur. Maraming salamat sa lahat. Bulong ni Lawrence na hindi napigilang lumuha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lawrence ang bigat ng pagkawala. Alam niyang magiging mahirap ang mga susunod na araw. Hindi lamang dahil sa pagkawala ni Arthur bilang boss, kundi dahil na rin sa pagkawala ng isang tunay na kaibigan at gabay sa kanyang buhay. Matapos ang pagpanaw ni Arthur, tila nabalot ng kalungkutan ng buong kumpanya. Kilala kasi si Arthur bilang isang mabait at matulungin na tao at ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng malalim na lungkot sa lahat ng empleyado. Ang mga araw na dati puno ng sigla at kasiyahan ay naging tahimik at mabigat. Maraming empleyado ang nagdadalamhati at ang pagkawala ni Arthur ay nag-iwan ng malaking puwang sa kumpanya na mahirap punan. Si Lawrence na matagal nang malapit kay Arthur ay labis din na naapektuhan. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanyang boss, kundi dahil sa pagkawala ng isang taong tinuring niyang kaibigan at gabay. Sa mga unang araw, sinubukan niyang magpatuloy, subalit unti-unting nararamdaman ni Lawrence ang bigat ng kalungkutan na hindi niya kayang labanan. Ang kanyang mga araw sa trabaho ay naging malungkot at wala na ang dati niyang sigla. Bawat sulok ng kumpanya ay nagpapaalala sa kanya kay Arthur, mga alaala ng kanilang mga pag-uusap, mga payo at mga pagkakataon kung saan nagtulungan sila para mapagtagumpayan ang mga hamon sa trabaho. Ang bawat alaala ay parang isang piring na nagdudulot ng masakit na damdamin. Hindi nagtagal, nahulog si Lawrence sa isang malalim na depresyon. Hindi na siya makapag-concentrate sa trabaho at ang dati niyang sigla at determinasyon ay napalitan ng kawalang interes at pagkabigo. Minsan, nararamdaman niya na parang wala ng halaga ang lahat at nag-uumapaw ang pakiramdam ng pagkawala. Pansin din ito ni Jamie.
Nakikita niyang lumubog si Lawrence sa kalungkutan at alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, alam niyang si Lawrence lamang ang makakapagpabago sa kanyang nararamdaman. Alam niyang kailangan ni Lawrence ng oras upang hilumin ang sugat na iniwan ng pagkawala ni Arthur. Sa panahong iyon, ang kanilang pamilyang nagiging tanging sandigan ni Lawrence, ngunit hindi ito madaling labanan. Ang madilim na ulap ng depresyon ay nananatili at ang bawat araw ay tila mas mahirap kaysa sa mga nagdaang araw. Matapos ang pagkamatay ni Arthur, si Lawrence ang pansamantalang pumalit bilang pinuno ng kumpanya. Bagamat alam niyang mabigat ang responsibilidad na iniwan ni Arthur, tinanggap niya ito bilang pagsunod sa huling habilin ng kanyang kaibigan. Subalit sa kabila ng kanyang dedikasyon, hindi niya alam na may mga kalabang kumpanya na nagbabalakwa sa akin ng lahat ng pinaghirapan nila. Isang gabi, habang abala si Lawrence sa mga papeles sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan, si Marco, na mukhang balisa at natataranta. "Si Lawrence, may sunog! Malaking apoy yung sumiklab sa main warehouse!" Sigaw ni Marco, puno ng takot sa kanyang boses. Nabigla si Lawrence at agad na tumayo. "Ano? Paano nangyari yun? Nasaan ang mga tao? Nakalabas na ba ang lahat?" Tanong niya habang mabilis na tumatakbo palabas ng opisina. "Hindi po namin alam kung paano nagsimula, pero mabilis po kasing kumalat ang apoy. Karamihan po sa mga tao ay nakalabas na pero kailangan po nating magmadali," sagot ni Marco habang sinasabayan si Lawrence papunta sa lugar ng sunog. Pagdating nila sa labas, nakita ni Lawrence ang naglalagablab na apoy na bumabalot sa malaking bahagi ng planta. Naglabasan ng mga empleyado habang ang iba ay sinusubukang apulahin ng apoy, pero tila wala nang magagawa dahil sa tindi nito. "Nakakapanghina," bulong ni Lawrence sa sarili habang pinapanood ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay unti-unting nilalamon ng apoy. Dumating ang mga bombero at agad na sinimula ng pag-apula ng apoy. Samantala, si Lawrence ay tila nawalan ng lakas habang nakatayo sa tabi ni Marco. "Sir, gagawin po natin ang lahat para maapula ang apoy. Pero mukhang malaking pinsala na po ang nagawa nito," sabi ni Marco. Nahalata ang awa at pag-aalala sa kanyang boses. "Marco, paano ito nangyari? Wala namang sinyalis, wala namang babala," tanong ni Lawrence. Pilit na hinahanap ang dahilan sa likod ng trahedya. "Sir, may mga narinig akong bulong-bulungan na may mga ginagawa daw po yung mga kakompetensya natin. Ngayong wala na si Sir Arthur, maaaring sinusubukan nilang wasakin ng kumpanya," sagot ni Marco na may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Napatahimik si Lawrence. Dinig ang tunog ng mga sirena at ang pagsigaw ng mga tao sa paligid. Hindi niya sukat akalain na magagawa ito ng kanilang mga kakompetensya. Ang sunugin ng lahat ng kanilang pinaghirapan. "Kapag nalaman ko kung sino ang may kagagawan nito, hindi ko sila palalagpasin," mahinang sabi ni Lawrence, puno ng galit at determinasyon sa kanyang boses. Alam niyang hindi ito ang katapusan ng lahat. Ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Ang sunog na ito ay hindi lamang isang trahedya para sa kumpanya, kundi isang matinding hamon na kailangan nilang lagpasan. Hindi makapaniwala si Lawrence sa sunod-sunod na trahedyang dumating sa kanilang buhay. Pagkatapos ng pagkamatay ni Arthur, hindi pa man sila nakakabangon, dumating naman ang sunog, nang tuluyan ng nagwasak sa kanilang kumpanya. Nawala sa isang iglap ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang mga sasakyan, ang mga kagamitan, ang mga materyales, lahat ay natupok ng apoy. Sa kanyang opisina, na ngayon ay punong-puno ng mga dokumentong nagpapakita ng lawak ng pinsala, naupo si Lawrence sa kanyang upuan. Tila ba pinagbagsakan ng mundo. Hawak ang ulo, hindi niya mapigilan ng mag-isip kung paano ito nangyari. Paano nila haharapin ang ganitong kalamidad? "Lawrence, kumusta ka?" tanong ni Jamie habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Halata ang pag-aalala sa mukha ng kanyang asawa. Umiling si Lawrence, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. "Jamie, hindi ko alam kung paano tayo nakarating sa ganito. Isang sunod-sunod na trahedya. Nawala yung kaibigan kong si Arthur, nasunog ang kumpanya. At ngayon maraming empleyado ang nawalan ng trabaho. Nawasak ang buong kinabubuhay natin." Hinawakan ni Jamie ang kamay ni Lawrence. Nararamdaman niya ang bigat ng pinagdaraanan ng kanyang asawa. "Alam kong mahirap ito, Lawrence, pero kailangan nating maging matatag. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon, maraming umaasa sa iyo, sa atin."
Alam ko, Jamie, pero paano tayo makakabangon mula rito? Paano natin muling itatayo ang lahat ng nawala? Tanong ni Lawrence, puno ng kawalan ng pag-asa. Isa-isa lang, Lawrence. Gawin natin ang kaya natin. Simulan natin sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Hindi ko alam kung paano pero alam kong malalampasan natin ito. Basta't magkasama tayo. Sagot ni Jamie na sinusubukang magbigay ng lakas ng loob sa kanyang asawa. Tumango si Lawrence, ngunit ramdam pa rin niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, linggo o buwan. Pero sa kabila ng lahat, naroon si Jamie at alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Salamat, Jamie. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Mahina, ngunit puno ng pasasalamat na sabi ni Lawrence. Hindi ka nag-iisa, Lawrence. Magkasama natin itong haharapin. Tugon ni Jamie habang niyayakap si Lawrence. Sa kabila ng lahat ng trahedya, sa kanilang yakap, naramdaman nila ang pag-asa na kahit papaano, may liwanag pa ring naghihintay sa kanila. Matapos ang mahabang panahon ng pagkabakante mula sa trabaho, naisip ni Lawrence na magpunta sa bukid ng kanyang tatay, si Mang Tonyo, na malapit lamang sa kanilang lugar. Bagamat binibigyan ni Lawrence ng pera ang kanyang tatay para sa pangangailangan nito dati, alam niyang mas mahalaga kay Mang Tonyo ang patuloy na pagsaka. Kaya hanggang ngayon ay nagsasaka ang tatay niya. Dito na tumanda si Mang Tonyo at mahal niya ang kanyang trabaho. Isang bagay na hindi niya kayang talikuran. Nang dumating si Lawrence sa bukid isang umaga, tuwang-tuwa ang tatay niyang si Mang Tonyo nang makita siya. Lawrence anak, buti na padalaw ka. Bati ni Mang Tonyo habang pinapahinga ang kamay mula sa pagkayod sa lupa. Namiss ko na rin ito tay eh. Gusto ko ring makatulong kahit papaano. Sagot ni Lawrence na may ngiti sa labi. Abay tamang-tama, marami-rami tayong gagawin ngayon, sabi ni Mang Tonyo habang pinapakita kay Lawrence ang mga tanim na kailangang alagaan. Araw-araw, nag-aayos si Lawrence ng kanyang mga gamit at nagmamaneho papunta sa bukid ng kanyang mga magulang. Tumutulong siya sa lahat ng aspeto ng pagsasaka, mula sa pagtatanim, pagdidilig hanggang sa pag-aani ng mga gulay at prutas. Para sa kanya, ang pagiging abala sa ganitong mga gawain ay nagbibigay ng kapayapaan at aliw sa kanya. Minsan, sinama niya si Jamie at Jewel. Tay, dinala ko sina Jamie at Jewel para tumulong din, sabi ni Lawrence habang pinapababa ang mag-ina mula sa sasakyan. Naku, ayos yan, tamang-tama. Jewel, magtatanim tayo ng mga gulay, gusto mo ba yun? Tanong ni Mang Tonyo na may ngiti habang nakatingin sa apo. Opo, Lolo. Ituturo niyo po sa akin ha? Sagot ni Jewel na masiglang masigla sa bagong karanasan. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting nararamdaman ni Lawrence ang pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib, ang mga simpleng gawain sa bukid, ang sariwang hangin at ang pakikipag-usap sa kanyang mga magulang at pamilya ay nagdulot ng kaunting kaluwagan sa kanyang kalungkutan. Sa piling ni Mang Tonyo at ng kanyang pamilya, nagkaroon ng bagong pag-aasa si Lawrence. Alam niyang marami pa silang pagdaraanan, ngunit sa bawat oras na ginugugol niya sa bukid, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nakakabangon mula sa mga trahedyang kanilang naranasan. Tuwing nakikita ni Jewel ang kanyang tatay niya si Lawrence na nagtatrabaho sa bukid, hindi niya mapigilang mapangiti. Para kay Jewel, isang bagong mundo ang nakita niya. Hindi niya kasi alam na lumaki pala ang tatay niya sa bukid at marunong sa ganitong trabaho. Mula sa pag-aararo ng lupa hanggang sa pag-aalaga ng mga halaman, tila may kakaibang kasanayan si Lawrence na ngayon lang nasaksihan ni Jewel. Pa, ang galing-galing niyo po pala. Akala ko po, puro office work lang ang alam niyong gawin eh. Sabi ni Jewel isang araw habang pinapanood si Lawrence na nagbubungkal ng lupa. Anak, dito ako natutong magsipag. Bago pa man ako makapagtrabaho sa opisina, tumutulong na ako kay lolo mo dito sa bukid. Mahalaga ang bawat butil ng pawis na pinupuhunan dito. Paliwanag ni Lawrence habang nakangiti sa kanyang anak. Dahil sa tuwa at pagkamangha sa kanyang natutuklasan, madalas ikwento ni Jewel sa kanyang mga kaibigan sa school ang mga karanasan niya sa bukid ng kanyang lolo. Alam niyo ba, ang tatay ko, marunong magtanim at mag-ani. Ang galing-galing niya tignan. Siya ang nagturo sa akin kung paano magtanim ng gulay tsaka si lolo. Buong pagmamalaking kwento ni Jewel sa kanyang mga kaibigan habang sila'y nag-uusap sa recess. Nako Jewel, ang swerte mo naman. Di ko nga alam kung paano magtanim eh. Sabi ng isa niyang kaklase na halatang humanga sa kwento ni Jewel. Oo nga, kaya proud na proud talaga ako kay tatay. Ang dami ko pang natututunan sa kanya.
Dagdag pa ni Jewel na hindi mapigilan ng saya sa kanyang boses. Habang masayang nagkikwentuhan si Jewel at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa karanasan niya sa bukid, hindi nila napansin na may nakikinig sa kanila mula sa gilid, si Miss Dizon. Habang naririnig ang pagmamayabang ni Jewel tungkol sa kasanayan ng kanyang tatay sa pagsasaka, bigla na lamang sumabat ang teacher nila na may malakas na tawa. Aba Jewel, hindi ko akalaing magsasaka na lang pala ngayon ng tatay mo, sabi ni Miss Dizon na may halong pangungutya sa kanyang boses. Dati siyang manager, di ba? Pero ngayon naghuhukay na lang ng lupa. Akala ko pa naman mas mataas ang inaasahan sa kanya. Natigilan si Jewel at ang kanyang mga kaibigan. Hindi alam ni Jewel kung paano tutugon. Kitang-kita sa mukha ng teacher niya ang kasiyahan sa kanyang mga sinabi na parang natutuwa siya sa kahihiyan ng bata. Kawawa ka naman Jewel. Wala na kayong kumpanya, tapos ngayon ang tatay mo nagsasaka na lang. Dapat hindi ka na magyabang. Hindi maiwasan ni Jewel na makaramdam ng matinding lungkot at pagkahiya. Bagamat gusto niyang ipagtanggol ang kanyang tatay, ang mga salita ni Ma'am Dizon ay parang mga matatalas na kutsilyo na tumatago sa kanyang puso. Pinilit niyang pigilan ng mga luha, ngunit hindi niya nagawa. Patagong umiyak si Jewel habang yumuyuko. Ayaw ipakita sa kanyang mga kaibigan ang sakit na nararamdaman. Samantala, tuwang-tuwa naman si Ma'am Dizon na parang nasiyahan sa kanyang ginawa. Tandaan mo Jewel, hindi laging maganda ang buhay. Baka sa susunod magtinda na lang kayo ng gulay sa palengke. Dagdag pa niya bago tumalikod at iniwan ng mga batang naguguluhan at nalulungkot para kay Jewel. Sa likod ng kanyang mga luha, naramdaman ni Jewel ang bigat ng pangungutya. Para sa kanya, ang kanyang tatay ay isang bayani. Ngunit sa harap ng mga salita ni Miss Dizon, parang binawasan ng halaga ang lahat ng iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang maging ganito ang guro niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nagawa ni Jewel ay umiyak ng tahimik, umaasang mawawala ang sakit ng kahihiyang naramdaman. Isang hapon umuwi si Jewel na namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ni Jamie na halatang nag-aalala sa itsura ng kanyang anak. O Jewel anak, bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa school? Tanong ni Jamie habang niyayakap si Jewel na halatang pinipilit itago ang kanyang lungkot. Umiling si Jewel, ayaw magsalita. Wala po mami, okay lang po ako. Sagot niya, pilit nang umingiti kahit halata ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit kahit na anong pilit ni Jamie na malaman ang dahilan, nanatiling tahimik si Jewel tungkol sa nangyari. Nang gabing yun, hindi mapigilan ni Jamie na mag-alala. Alam niyang may nangyari, ngunit ayaw sabihin ng kanyang anak. Minabuti na lamang niyang hayaan si Jewel. Umaasang kusang magsasalita ito kapag handa na. Samantala, habang abala si Lauren sa pagtulong sa kanyang tatay sa bukid, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang abogado ang bumaba mula sa kanyang kotse at lumapit kay Lawrence. Magandang araw po. Kayo po ba si Mr. Lawrence D. Magiba? Tanong ng abogado habang iniaabot ang kanyang kamay kay Lawrence. Opo, ako nga. May kailangan po ba kayo? Sagot ni Lawrence na nagtataka sa biglaang pagdating ng abogado. Ako po si Attorney Reyes. Abogado ni Mr. Arthur, ang dati ninyong boss. Simula ng abogado habang iniaabot ang ilang dokumento kay Lawrence. Bale, because of the sudden death of my client at sa kawalan ng pamilya ni Mr. Arthur, I will pass this to you, his last will and testament. Nabigla si Lawrence at mabilis na sinuri ang mga papeles. Nakasaad dito na ipinapamana ni Arthur sa kanya ang buong negosyo, kasamang lahat ng ari-arian at mga naipon nito sa buhay. Hindi makapaniwala si Lawrence sa kanyang nabasa. Hindi ito posible. Bulong ni Lawrence. Hawak ang mga dokumento na parabang napakabigat ng kanyang mga kamay. This is all true, Mr. D. Magiba. Pagpapatuloy ni Attorney Reyes. And also, Mr. Arthur wants to send his regards. Sinabi niya sa akin na kayo ang kanyang pinagkakatiwalaan at itinuturing na pamilya. So all of his assets, money, and everything that he left behind in our world is all yours. Pati na ang negosyo. Iniiwan niyo yun sa'yo. Natahimik si Lawrence. Parang bumagsak sa kanya ang buong mundo ng sabay-sabay. Ang lahat ng trahedya, ang pagkamatay ni Arthur at ngayon, ang hindi inaasahang pamana.
Hindi niya lubos maisip kung paano niya haharapin ang mga responsibilidad niya ito. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng talikuran ang habilin ng kanyang kaibigan. Salamat po, attorney. Kailangan ko pong pag-isipan ito ng mabuti, sabi ni Lawrence na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Lawrence, my client also said that he wants you to remember the things that you talked about last time, about how important family is. He wants to remind you that no matter what happened, never betray your family just to make some money. Pinapaalala niya sa iyo na pamilya ang pinakamahalaga at importante sa mundong to. Muli ay nagpasalamat si Lawrence. Habang pinagmamasdan niya ang mga dokumento, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng bagong responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagtupad ng pangako sa isang kaibigan na nagtiwala sa kanya hanggang sa huli. Pag-uwi ni Lawrence mula sa bukid, agad niyang hinanap si Jamie para ibalita ang hindi inaasahang balita na natanggap niya. Nang makita niya si Jamie sa kusina, lumapit siya at excited na sinabi, "Jamie, masasabihin ako sa iyo. Hindi mo to paniniwalaan." Nagulat si Jamie sa nakikitang kasiyahan sa mukha ni Lawrence. "Ano yun, Lawrence? Mukhang napakagandang balita yan ah." Tanong niya, sabik na malaman kung ano ang nangyari. "Iniwang lahat ni Arthur sa akin ang kanyang negosyo at ari-arian. Hindi ka pa rin lubos maisip pero nasa akin ang lahat ng pag-aari ng boss ko," sabi ni Lawrence. Halos hindi mapigilan ng saya sa kanyang boses. Namutla si Jamie sa narinig. "Ano? Totoo ba yan, Lawrence? Ang laki niyan. Anong plano mo ngayon?" Tanong niya habang hawak-hawak ang kamay ni Lawrence, puno ng tuwa para sa kanyang asawa. Ngunit habang nagsisimula ng magplano si Jamie sa kanyang isip, napansin ni Lawrence ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang asawa. "Jamie, mukhang may iniisip ka. Sabihin mo nga, may problema ba?" Tanong niya. Ngayon ay nag-aalala. Huminga ng malalim si Jamie bago sumagot. "Lawrence, may isang bagay na kailangan mong malaman. Kanina pag-uwi ni Jewel, umiiyak siya pero ayaw niyang sabihin sa akin kung bakit. Hindi ko alam kung anong nangyari sa school." Agad na nag-alala si Lawrence. "Nasaan si Jewel? Kakausapin ko siya," sabi niya habang nagmamadaling hinanap ang kanilang anak. Nakita niya si Jewel sa kanyang kwarto. Tahimik na nakahiga sa kama at tila nag-iisip ng malalim. Umupo si Lawrence sa tabi ng kama at mahinang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. "Jewel, anak, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari?" Tanong ni Lawrence, puno ng pagmamahal at pag-aalala. Tumingin si Jewel sa kanyang tatay at sa kabila ng pag-aalangan, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ni Lawrence. "Daddy, yung teacher ko kasi si Ma'am Dizon may sinabi sa akin. Pinahiya niya po ako sa harap ng mga kaibigan ko." Simula ni Jewel na hindi na napigilang umiyak muli. "Anak, anong sabi niya?" Tanong ni Lawrence na ngayon ay puno na ng pag-aalala at galit para sa kanyang anak. "Sinabi po niya na wala raw pong halaga ang pagiging manager mo dahil magsasaka ka na lang. Tinawanan niyo po ako at pinahiya sa harap ng mga kaklase ko." Umiiyak na kwento ni Jewel habang niyayakap ang kanyang tatay. Ramdam ni Lawrence ang sakit ng kanyang anak at sa loob niya nag-aalab ang galit para kay Miss Dizon. Ngunit higit pa roon, naramdaman niya ang bigat ng damdamin ng kanyang anak na hindi niya nais maranasan ito. "Jewel, anak, mahalaga ang ginagawa ng isang magsasaka. Ang trabaho ko bilang manager noon at ang pagsasaka ngayon ay pareho lang. Parehong marangal at importante. Hindi kailanman sukatan ang halaga ng tao ang kanyang trabaho." Niyakap ni Lawrence si Jewel lang mahigpit. "Huwag mong hayaang saktan ka ng mga salita ng ibang tao. Ang mahalaga, ginagawa mo ang tama at pinagmamalaki kita sa lahat ng oras." Kinabukasan, hindi na makapaghintay si Lawrence na harapin ang sitwasyon. Ang galit na naramdaman niya para kay Ma'am Dizon ay hindi na niya kayang itago. Agad siyang nagpunta sa paaralan ni Jewel, puno ng determinasyon na itama ang ginawa ng guro sa kanyang anak. Pagdating niya sa paaralan, nakipag-usap siya sa principal at doon niya nalaman na ang paaralan ay naghahanap ng share buyer para makatulong sa kanilang pondo. Kaya naman isang idea agad ang pumasok sa isip ni Lawrence. Mabilis siyang nagdesisyon at naglabas ng 10 milyong piso upang bilhin ang kalahati ng shares ng paaralan. Alam niyang sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng kapangyarihan sa loob ng institusyon.
Pagkatapos ng mabilisang transaksyon, nagulat man ang principal at ang may-ari ng paaralan dahil sa biglaang offer ni Lawrence. Agad namang inanunsyo ng principal ang balita sa mga guro. Ladies and gentlemen, may mahalaga akong balita. Ngayon lamang ay nabili na ang kalahati ng shares ng ating paaralan at nais kong ipaalam sa inyo na si Mr. Lawrence Dimagiba ang bago ng co-owner ng ating institusyon. Nagulat ng lahat, lalo na ang teacher ni Jewel na si Miss Dizon. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Habang naguguluhan siya, biglang pumasok si Lawrence sa faculty room. Diretso ang tingin sa kanya. Ang mga mata ni Lawrence ay puno ng galit at determinasyon na parang naghuhumiyaw na paghuhukom. Tumayo si Miss Dizon, nanginginig at hindi malaman ang gagawin. Alam niyang nagkamali siya sa ginawa kay Jewel, pero hindi niya akalaing ganito kabigat ang magiging kapalit. Napahiya siya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Hindi ko hayaang saktan mo ng ganun ang anak ko. At sa tingin mo papalampasin ko lang ang ginawa mo, Miss Dizon? Malumanay ngunit puno ng bigat ang sinabi ni Lawrence. Ngayon, ako na ang may-ari ng kalahati ng paaralang ito. Mag-ingat ka sa mga susunod mong hakbang dahil hindi ko na muling hahayaang mangyari ito kay Jewel o sa anumang bata sa paaralang ito. Tahimik ang buong faculty room at kitang-kita sa muka ni Miss Dizon ang labis na kahihiyan. Alam niyang wala niya siyang magagawa kundi ang tanggapin ang sitwasyon. Ang ginawa niyang pagpapahiya kay Jewel ay bumalik sa kanya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng kanilang sagupaan, lumabas si Lawrence sa silid na puno ng determinasyon na protektahan ang kanyang anak, habang si Miss Dizon ay naiwan, tahimik at nababalot ng kahihiyan. Pero bago tuluyang makalabas, may isang paalala na iniwan si Lawrence. Lahat ng trabaho ay marangal. Lahat ng trabaho na galing sa pinaghirapan at pinagpawisan ay karespe-respeto, lalo na kung trabahong yun ang nagpapalamon sa atin. Kaya sana, igalang natin at bigyan ng pagpapahalaga ang mga magsasaka sa ating lipunan. Nang maglakad si Lawrence palabas ng faculty room, naiwan si Miss Dizon na labis ng kahiyan at pag-aalala. Gusto niya na sanang mag-resign at umalis sa paaralan upang magsimula sa ibang lugar, malayo sa pamilya ni Lawrence at sa anino ng kanyang pagkakamali. Subalit alam niyang hindi ganoon kadali ang kanyang sitwasyon. Sa kanyang isipan, mabilis na tumatakbo ang mga posibilidad. Hindi ganoon kaganda ang kanyang credentials at reputasyon sa pagtuturo. Alam niyang kung maghahanap siya ng ibang trabaho, malabong may tatanggap sa kanya, lalo na sa mataas o katulad na posisyon na kinaroroonan niya ngayon. Ang tanging pagpipilian niya ay manatili sa paaralang iyon. Ang paaralang kalahati ay pagmamay-ari na ngayon ni Lawrence, ang tatay ng batang kanyang pinahiya. Napabuntong hininga si Miss Dizon. Alam niyang kailangan niyang magpakumbaba at tanggapin ang sitwasyon. Nasa isang posisyon siya ngayon na hindi niya kailanman inaasahan, kung saan wala siyang ibang magagawa kundi ang manatili at harapin ang mga mata ng mga kasamahan at estudyanteng alam ang kanyang ginawa. Ang simpleng plano niya na mang-insulto ay nauwi sa isang malalim na sugat sa kanyang reputasyon at karera bilang guro. Ngayon, kailangan niyang mabuhay araw-araw sa ilalim ng pagmamay-ari ni Lawrence na tiyak na palaging nakabantay sa kanyang mga kilos. Sa loob ng ilang linggo, matapos ang hindi inaasahang pagpanaw ni Arthur at ang sunog na tumupok sa kumpanya, muli namang nagsama-sama ang natitirang empleyado upang marinig ang mahalagang anunsyo mula kay Lawrence. Alam kasi nilang may malaking pagbabagong darating at lahat sila ay nag-aabang sa magiging direksyon ng kanilang kinabukasan. Sa harap ng mga empleyado, tumayo si Lawrence. Malalim ang paghinga at puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Magandang araw sa inyong lahat. Panimula niya na may bahagyang ngiti sa labi. Alam ko na marami tayong pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan. Alam ko rin na hindi naging madali ang mga pagsubok na hinarap natin. Napatingin ang mga empleyado sa isa't isa. Ramdam ang bigat ng mga nakaraang trahedya. Subalit alam nilang nasa harap nila ngayon ang taong kayang gabayan sila sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngayon, nais kong ipaalam sa inyo na ako na ang bagong may-ari ng kumpanyang to. Nais kong ipagpatuloy ang legasiya ni Arthur, ang kaibigan at nagsilbing mentor ko. At nangako akong hindi ko siya kakalimutan. Bilang pasasalamat sa lahat ng kabutiang ipinakita niya sa ating lahat, sisiguraduhin ko na ang kumpanyang ito ay muling babangon at higit pang lalo. Pahayag ni Lawrence
na nagdulot ng malakas na palakpakan mula sa mga empleyado. Bagamat nasunog ang ating mga pasilidad, sisimulan nating muli ang lahat. Gagawin kong mas moderno at mas maayos ang lahat ng mga pasilidad na ito. Gagawin nating mas ligtas at mas efficient ang ating kumpanya. Hindi lamang para sa ating negosyo kundi para sa bawat isa sa inyo. Dagdag niya. Hindi pa doon natapos si Lawrence. At bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpapahalaga sa inyong lahat, itataas natin ang sahod ng bawat empleyado. Nais kong ipakita sa inyo na kasama ko kayo sa pagbangon at pagpapatuloy ng tagumpay ng kumpanyang to. Nagbunya ang mga empleyado, puno ng tuwa at pag-asa. Alam nilang nasa mabuting kamay sila kay Lawrence. Ang kanilang respeto at tiwala sa kanya ay higit pang lumalim. Sa kabila ng mga trahedya, ramdam nilang may liwanag pa rin ang naghihintay sa kanila sa ilalim ng pamumuno ni Lawrence. Isang pinunong hindi lang magaling, kundi may malasakit sa kanyang mga tauhan. Isang umaga sa paaralan, habang abala si Miss Dizon sa pag-aayos ng kanyang mga gamit, bigla na lamang lumapit sa kanya si Jewel. Tahimik na nakatayo ang bata. Tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Napatingin si Miss Dizon sa kanya at bago pa siya makapagsalita, nagsimula ng magsalita si Jewel. Ma'am, gusto ko pong humingi ng tawad. Mahinang sabi ni Jewel na may halong pag-aalangan sa kanyang boses. Nagulat naman si Miss Dizon. Tawad? Para saan, Jewel? Tanong niya. Hindi makapaniwala sa naririnig. Tungkol po sa nagawa ng tatay ko. Nahihiya po ako dahil napahiya po kayo sa harap ng mga guro. Hindi naman po yun ang intensyon ko. Paliwanag ni Jewel na ngayon ay nakatingin ng diretso kay Miss Dizon. Puno ng senseridad ang mga mata. Hindi makapaniwala si Miss Dizon sa kanyang naririnig. Sa kabila ng lahat ng panlalait at pang-aapi na ginawa niya kay Jewel, narito ang batang ito. Humihingi ng tawad para sa ginawa ng kanyang tatay. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat, walang galit o sama ng loob si Jewel sa kanya. Biglang tumulo ang mga luha ni Miss Dizon. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan at ang kabutihan ng batang kanyang ininsulto. Hindi niya napigilang mapaluhod habang niyayakap si Jewel ng mahigpit. Jewel, patawarin mo ko. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Umiiyak na sabi ni Miss Dizon. Wala akong karapatang tartuhin ka ng ganito. Hindi ko dapat ginawa yun. Napakabuti mong bata at mali ako. Niyakap ni Jewel si Miss Dizon ng mahigpit na para bang hinihigop ang lahat ng sakit at pighati na nararamdaman ng guro. Okay lang po, ma'am. Basta po maging mabait na lang po tayo sa isa't isa. Mahinang sagot ni Jewel na ngayon ay may ngiti sa kanyang muka. Ang simpleng pagkilos ni Jewel ng pagpapatawad ay nagdulot ng malaking pagbabago sa puso ni Miss Dizon. Sa harap ng inosenteng kabutihan ng isang bata, naliwanagan siya at natutunan ng halaga ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Sa araw na iyon, hindi lamang si Miss Dizon ang nagbago, kundi pati ang relasyon nila ni Jewel. Isang relasyon na ngayon ay puno ng respeto at malasakit. Isang gabi, tahimik na kumatok si Miss Dizon sa pintuan ng bahay ni Jewel. Huminga siya ng malalim bago pihitin ng doorknob. Dala ang isang taimtim na hangarin na humingi ng tawad. Hindi lamang kay Jewel, kundi pati na rin sa kanyang mga magulang. Bumukas ang pinto at bumungad si Lawrence na nagulat sa pagdating ni Miss Dizon. Ma'am Dizon, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya na may halong pag-aalala at pagtataka. Magandang gabi po, Mr. Dimagiba. Pasensya na po sa abala pero gusto ko lang po sanang humingi ng tawad. Taos puso po, sabi ni Miss Dizon na tila nahihiya ngunit determinadong ipahayag ang kanyang damdamin. Tinawag naman ni Lawrence si Jamie at si Jewel at magalang nilang inanyayahan si Miss Dizon na pumasok. Halika po, Miss Dizon, sumabay na rin po kayo sa amin sa hapunan, sabi ni Jamie na may ngiti sa kanyang labi. Habang sabay-sabay silang kumakain, naramdaman ng pamilya ni Jewel ang sinseridad ni Miss Dizon. Alam niyo po, Mr. at Mrs. Dimagiba, napakapalad po ninyo sa inyong anak. Si Jewel ang nagturo sa akin ng leksyon na hindi ko malilimutan. Ang tunay na halaga ng pagpapakumbaba at kabutihan, sabi ni Miss Dizon habang tinitignan si Jewel na nakangiti. Proud kami kay Jewel, sabi ni Lawrence habang inahaplos ang buhok ng kanyang anak. Pero sa totoo lang, Ma'am Dizon, hindi namin inaasahan na pupunta kayo rito para personal na humingi ng tawad. Salamat po sa inyong sinseridad. O nga po, Miss Dizon, dagdag ni Jamie. Napakalaki po ng ibig sabihin nito para sa amin.
Masaya kaming makita na nagbago na kayo. Napaiyak na naman si Ma'am Dizon, ngunit ngayon, luha ng pasasalamat ang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Salamat po, Sir Lawrence, Ma'am Jamie at Sir Jewel. Salamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Dahil kay Jewel, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Nalaman ko na hindi pa huli ang lahat para magbago at maging mas mabuting tao. Sa gabing iyon, hindi lamang isang simpleng hapunan ang naganap. Ito ay naging isang simbolo ng kapatawaran, pagbabago at bagong simula. Sa pagkakaisa ng pamilyang di magiba at ni Miss Dizon, ipinakita nilang ang pagmamahal at kabutihan ay may kakayanang baguhin ang puso ng kahit na sinong tao. At sa bawat tawa at kwentuhan sa pagkainan, ramdam ng lahat na sa kabila ng mga pagsubok at trahedya, ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso at sa pagpapahalaga sa bawat isa. Sa gabing iyon, isang bagong simula ang sumibol, hindi lamang para kay Miss Dizon, kundi para sa lahat ng kasama niya sa hapagkainang iyon.